Oy, Pilipinas, magandang araw po sa inyo. Luzon, Visayas at Mindanao. Kumpirmado na po. Again ha, kumpirmado na po itong warrant of arrest ni Bato de la Rosa. Yan po yung pagtitiyak ni Ombudsman Boying Rimulya. Sabi nila, bakit si Boying Rimulya ang magko-confirm? May nakausap siya. Liaison liaison o kung ano man yan, liaison, no? Ng DOJ, ng Department of Justice, sa ICC. Ibig sabihin, yung source ni Rimulya, again, hindi niya binabawi ha, kinukumpirma niya na talaga nag-i-exist yung warrant of arrest na yan laban kay Bato. According sa kanyang source, na taga Department of Justice, syempre, dati siyang sekretary ng DOJ. Marami pa rin tao yan dyan. Sir, ito, totoo, natanggap na namin, may warrant of arrest na. Galing sa isang liaison officer na nakikipag-usap sa ICC. Siyempre ang ICC nila i-confirm kasi bago na yung policy nila eh. Sabi nila, hindi na pwedeng isa publiko kung may nag-exist na warrant of arrest against a certain individual. So there's no way para ma-confirm. Second, patunay na talagang confirmed yung warrant of arrest ni Bato. Hindi na nagtatago si Bato. Si Bato, dating PNP chief yan. Maraming access yan. Maraming connection yan. And for sure, may nag-tip sa kanya, sir. Totoo yung warrant of arrest. Sa Pilipinas, napakamaraming marites eh. Sa mga opisyal ng gobyerno eh. May nag-tip kay Bato, sir, may warrant of arrest ka na. Kaya nga hindi na pumapasok si Bato sa Senado. 'Di ba? Ilang araw nang absent yan. Simula nang mag-resume ang Senado sa kanilang sesyon, never nang nagpakita si Bato. No show na si Bato dyan sa Senado. Kasi alam niya, 100% alam ni Bato na may warrant of arrest na siya. So wala nang question dyan kung meron bang warrant of arrest o wala. Ang question dyan, nasaan yung angas ni Bato? Anong gagawin ni Bato? Magtatago na lang ba siya? Kala ko ba, make my day, Mr. Trillanes. Asa na ngayon? Bakit nagtatago? Pero alam ng gobyerno kung nasaan si Bato. Sabi nila, bakit hindi pa arestuhin? Kalma. Kalma lang, slowly but surely, ka-coffee. Alam ng gobyerno kung nasaan si Bato nagtatago. Siyempre, dating sundal, dating pulis yan, may access yan, may makinarya yan, baka manlaban yan. Baka manlaban yan. Potentially ha, posibleng manlaban, posible namang hindi. Pero sa ipinapakita niya, nagre-resist siya. Nagre-resist. May resistance po na nagaganap. So kung nagtatago siya, bagamat hindi pa officially nandiyan yung warrant of arrest, meron na pong resistance. At indicated o malinaw na malinaw yung resistance na yan sa hindi niya pagpasok sa Senado to the point na napabayaan na po yung pag-defend sa budget ng ibang government agencies kung saan supposedly si Bato ang budget sponsor. So merong resistance. So baka may army. Di natin alam, posible, di ba? Hindi man magtatago mag-isa yan eh. Senador yan eh. Dating PNP chief yan. Ano, hindi niya gagamitin yung kanyang resources? Hindi nagigamitin yung kanyang background para magtago siya mag-isa? No way. May nagtatago dyan, may nagpo-protecta dyan. Anyway, sige. Ito na sa Philstar. Fresh na fresh. Ngayon ay December 7 ka-coffee. Yan ang headline, no? Sabi ni Rimulya, ICC warrant versus Bato is real. Again, inuulit ni Rimulya, totoo yung warrant of arrest. Hindi yan peke, hindi yan gawa-gawa. So wag na natin pagdebatehan yan. Kasi hindi magsasalita ng ganyan si Rimulya kung talagang hindi matibay yung kanyang source o hindi matibay yung kanyang dokumento na nakita mismo na sabi niya may kopya mismo siya sa kanyang cellphone ng warrant of arrest. It's just that hindi yan official. Ombudsman Jesus Crispin Rimulya stood by his earlier statement that there is already an arrest warrant against Senator Ronald Bato de la Rosa na inisyu po ng International Criminal Court o ng ICC kaugnay po sa kanilang involvement sa EGK ng administrasyon po ni Digong, itong Oplan Tukhang nila, itong Tok-Tok-Hangyo kung saan 30,000 po ng mga Pilipino ang napas lang, hindi nabigyan ng due process, pinalabas na ng laban. Malinaw na malinaw po yan. Kaya nga si Digong ngayon nakakulong dahil malinaw na meron po silang mali sa kanilang implementasyon nitong Tok-Tok-Hangyo nila. Marami pong nilabag na human rights, marami pong buhay ang kinitil nang hindi nabigyan ng due process.
At ngayon nagdurusa na si Digong. Actually may mga nagsasabi nga, no, nabasa ko ng isang araw parang sino nagsasabi niyan? Si Sereno nagsasabi na para kung gusto niyo talaga makawala si Digong, ako inibato lahat ng kasalanan. Kumbaga isakripisyo niya ang kanyang sarili. Ako yan. It's not Duterte, it's me. Ako yan, ako ang ikulong niyo. Pero gagawin kaya ni Bato yan. Akuin yung kasalanan na yan para mapalaya si Digong. Total, sabi niya naman bring him home O yan na pala. Meron pala kayong option no? I-surrender niya si Bato. Hayaan niya si Bato yung managot dyan. Makalabas na si Tatay Digong. Di ba? Tapos. Yun lang yun Sa kanya pong interview sa DZMM, kahapon, Remulla said he learned about the existence of an arrest warrant through his former colleagues. Uy, ang dami former colleagues. Hindi lang isa Diyan po sa DOJ and someone acting as a liaison for the ICC. So hindi lang pala isang source ni Remulla. Former colleagues. 1, 2, at least 2. Plural Former colleagues And isa pong someone acting as a liaison for the ICC. Yung kinakausap ng ICC patungkol po dito sa kaso na yan. So at least 3. For sure, iba itong someone na sinasabi ni Remulla. Hindi lang isa ang nagsasabi may warrant of arrest na yan. Hindi dalawa, at least 3 ang nagsasabi na may warrant of arrest base sa statement na yan ni Boyeng Remulla. And again, hindi magtatago si Bato kung walang nagtip sa kanya. May nagtip talaga sa kanya, sir, may warrant of arrest na magtago ka na. Total, wala ka naman balak sumuko, di ba? It was Saturday morning, 1 month ago. My former colleagues in the DOJ arrived at my house and we talked about it. Hindi lang pala chat Nagpunta mismo sa bahay niya. Bago to bago lang to ngayon ko lang to narinig Then I asked them, where is the arrest warrant? 1 month ago to So ngayon December, I assume November 4, between that week, no? Nag-usap sila, nagpunta sa bahay niya mismo. Then they showed me the first page of it, sabi ni Remulla. So, itong someone na to, hindi naman yan gagawa-gawa, mag-i-edit ng first page ng warrant of arrest kung hindi totoo. Kung wala talagang warrant of arrest. Ano yun? Mag-i-effort. Ano yun? Mga tanga lang kayo niyan. Mag-i-effort ka. O sige, dudoktorin ko tong first page na yan. O i-edit ko. Ilagay. Mabilis naman mag-edit. O ilagay ko dyan sa first page. Lagay ko yung pangalan ni Bato de la Rosa dyan. Para saan? Bakit kailangan nilang lokohin ang sarili nila? Mag-edit sila at gumawa sila ng warrant of arrest para takutin si Bato? No way. Hindi nila gagawin yan. So madaling sabi, talagang totoo na nag-i-exist yung warrant of arrest na yan. They have the first page. Si Remulla nagkikwento nito The next day, ngayon ko lang ito nabasa, I was talking with someone liaisoning, tama, Bisaya kasi ako liaisoning, yan, medyo malambot. Nakikipag-usap, ibig sabihin, nakikipag-coordinate. Liaisoning for ICC, who showed me the entire document. Remulla added referring to the arrest warrant against De La Rosa. Himayin natin medyo exciting ito. First, yung una niya nakausap na nagpunta sa bahay nila. First page lang po yung ipinakita sa kanya ng warrant of arrest. Sa first page, I assume, and I think yun naman talaga, andyan ang pangalan ni Bato. So malinaw na yung warrant of arrest ay para kay Bato de la Rosa. First page yan First day. Another day, nakipag-usap siya sa isang liaison, nakikipag-coordinate sa ICC at ipinakita mismo sa kanya the entire document. Wala nakasabi dyan kung ilang pages yung warrant of arrest na yan. For sure, medyo mahaba-haba yan. Parang yung kay Digong, ilang pages po yung warrant of arrest na yan. So nakita talaga ni Boyeng Remulla. Kaya ang punto, bakit magpapa-interview si Boyeng Remulla at magsisinungaling siya sa kanyang mga interview sa media kung hindi niya alam o kung hindi niya nakita itong warrant of arrest na to laban kay Bato? Bakit niya gagawin yan? Definitely, hindi niya gagawin yan. Uy, lalong kinabahan si Bato dito sa kwento na to ni Remulla. Bago lang ito no? He said he had an unofficial copy of the arrest warrant in his cell phone but did not show it during the interview. It was November 8 when Remulla disclosed in his co-hosted program, Executive Session, dyan po sa DZRH, that an arrest warrant has already been issued by the ICC against De La Rosa as co-accused of former President Rodrigo Duterte sa kanila po mga kaso na against humanity o yung crimes against humanity. Yan yung pinagmula ng takot ni Bato. Simula nang i-anunsyo yan ni Boyeng Remulla, gumawa pa nga sila ng paraan dyan Ginawa nila Torion dyan, sumulat pa yan sa Korte Suprema, diba? Kinukumpel nila si Remulla na ilabas yung dokumento na yan, etc. Pero walang nagawa.
Di ba? Wala naman sa ang Supreme Court dyan eh. Dyan lalong natakot. Kaya hindi na nga nagpakita si Bato dyan sa Senado, sa mga session dyan sa Senado. The DOJ, Department of Foreign Affairs, and the Department of the Interior and Local Government o DILG, which has supervision over the Philippine National Police, had earlier said they have yet to receive a copy of the supposed arrest warrant from the ICC. Okay. Sabi nila, kasi DILG, PNP, wala pa naman natatanggap eh. Sa mga ganitong operasyon, ka-coffee, hindi lahat dapat makatanggap. Honestly lang, reality lang tayo. Tulad ng sinasabi ko sa inyo, marami pong marites sa gobyerno, maraming madadaldal sa gobyerno. So mga ganitong operasyon, aarestuhin mo ang isang big time, kasalukuyan pong senador, incumbent senator po yan, dating PNP chief, ipapangalandakan mo ba sa lahat ng involved na government agencies o DFA? May warrant of arrest na kami kay Bato. Isa dami ng tao dyan sa DFA. Isa lang may mag-chat yan, sir. Andito na yung warrant. No, sa DILG, ang dami dadaanan. DILG, Napolcom, etc. etc. Sa mga ganitong sitwasyon, hindi dapat lahat makaalam patungkol sa bagay na yan. Pili lang, chosen few lang. Pero anyway, andyan na yan, kumalat na yan. Pero nakay Bato yan. And I think, alam naman di ba to na legit talaga itong warrant of arrest na yan. Kasi kung hindi legit yan, hindi magtatago yan. The DILG also said no red notice from the Interpol has yet been issued against De La Rosa. Nonetheless, since Remulla's pronouncement, De La Rosa has yet to report to work at the Senate or appear in any public engagement. Anong iisipin mo dyan? Hindi ka na pumapasok. Pinapasahod ka pa, di ba? Wag gawan mate. Nag-payroll na naman, 15 katapusan pa para ba sahod dyan sa Senado. Buo na naman yung sahod. Wala naman deduction yan kasi wala naman attendance yung mga yan eh. Wala naman daily time record yung mga yan eh. DTR eh. Wala silang ganyan. Walang public engagement. Hindi nagpapakita sa publiko. Ibig sabihin, anong ibig sabihin yan? Nagtatago. May tinataguan. May iniiwasan. So bakit ka iiwas kung hindi ka naman natatakot na ikaw ay aarestuhin anytime soon? Diba? So malinaw na malinaw yan. Nasaan daw po si Bato? Ang sabi, nasa Pampanga daw po ito. Teka lang ha. Nasa Pampanga daw. Alam nila ang lokasyon eh. Sino sa Pampanga ang nagtatago kay Bato de la Rosa? Nasa DCMM din ito, no? Si Boyeng Rimulya din yan. Merong ICC warrant. Merong ICC arrest warrant. Pero may mga bagay akong hindi pwedeng sabihin. Yan ang sinasabi ni Boyeng Rimulya. Okay lang, naintindihan natin yan. Nandito pa naman yata, he is supposed to be in Pampanga. In fairness, hindi pa lumalabas ng bansa, no? We are tracing his whereabouts once in a while. Natitrace namin. In short, kapag officially malabas na yung warrant of arrest na sa PNP o sa Interpol, mabilis na nila maaresto si Digong. Kasi alam nila kung nasaan eh. Yan nga lang. Magpapahuli ba yan ng basta-basta? For sure, manlalaban yan. Kasi ayaw nila na gawin sa kanila yung ginawa nila ng tukhang. Yung ginawa nila sa mga suspect lang na nanlaban, ayaw nila yan. Kaya nga sumisigaw sila ng due process eh. Hindi ba nila binigay yung due process during the time of Digong? Tapos ngayon sumisigaw sila ng due process, ayaw nila yan. O baka manlaban yan. Ingat din sa PNP. Kailangan mabigat-bigat din yung mga operatiba ng PNP na aresto dyan. Kaya ni Nartates yan. I think kaya naman ni Nartates. Pero kung hindi, baka kailangan si General Torre. Si General Torre yung aresto dyan kay Bato kasi na-aresto niya kasi Digong eh. Na-aresto niya si Kibuloy, hindi umubra. Ano pa tong si Bato? 'Di ba? Anyway, wala pa po pero for sure alam natin yan 100%. Meron na pong nag-uusap-usap diyan. May ginagawa na pong operasyon yan. It's just that hindi natin pwedeng sabihin, hindi pwedeng sabihin ni Rimulya pero alam na natin yan. Merong ginagawa diyan para maaresto yang si Bato. Antayin lang natin ka-coffee. Hindi ba natin pwede pangunahan ng gobyerno dyan? Siyempre, hindi naman natin pwede i-preempt, no? Itong mga ginagawa po ng operatiba natin para maaresto itong si Bato de la Rosa na sabi ni Rimulya ay meron na pong warrant of arrest mula sa International Criminal Court. O siya, sige, i-komento po ang inyong opinion, ang inyong reaksyon dyan sa comment section para mabasa po yan ang iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook po, ha? Pasuyo na lang ka-coffee, please like and follow. Yung mga nasa YouTube, baka di pa po kayo nakasubscribe, click nyo lang po yung subscribe. TikTok, subscribe na rin po kayo. At magkita-kita tayo ka-coffee sa akin sa susunod na videos. Paalam po sa inyo. Bye-bye.